Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Diana's point of view. Napakalambot ng mga labi ni Daniel, nag-aalab at naghahatid ang matinding ligaya. Segundo lang ang lumipas at nagawa ng makapasok ng dila niya sa loob ng bibig ko. Meeting my tongue and playing with it, strolling inside as if looking for a few secrets. Napaungol ako ng buong alab nang maramdaman ang marahang pagkagat niya sa lower lip ko. The sensation was incredible. Damdaming nararamdaman ko lang sa tuwing hahalikan ako ni Daniel. Gustong gusto ko ang matamis na halik na palagi niyang ibinibigay sa akin. I felt so wild. Halik pa lang ay damang-dama ko na. He looked fabulous in his plain white long-sleeve polo na ngayon ay hinuhubad na niya sa harapan ko, making me see the wonderful view of his gorgeous body. Naramdaman ko ang mainit niyang katawan na dumikit sa aking kahubdan. Hindi ko tuloy mapigilan ang matinding kagustuhan na damhin siya. Nang hawakan niya ang isang suso ko, ay napahawak ako sa balikat niya habang hinahabol ang hininga. Muling inangkin ng labi niya ang labi ko. Hinawakan niya ang buong katawan ko at hindi ko napigilan ang pag-arko ng likod ko. Napakasarap ng damdaming hatid ng bawat pagkaplos niya sa akin. His touch and kisses made me explode with such heat. I felt so alive. Gusto ko siya, sobra. Daniel, bulong ko habang marahas na humihinga. Tapos ngumiti ng matamis as in habang hinahaplos ang gilid ng gwapo niyang mukha. Naramdaman ko ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri niya sa likod ko. Umuulan ng bultahe ng sensasyon ang buong katawan ko. Pero mas lalo pa rin akong nasasaktan. Hinaplos at minasahe niya ang dibdib ko. At nang ang kanyang bibig ay umangkin ng isang taluktok, ako ay umiyak sa kasiyahan. Sa desperadong pangangailangan. Gumagala ang isang kamay niya sa ibabaw kong katawan. Hinaplos ang aking balakang at aking puwetan. At saka pumunta sa tuktok ng aking mga hita. Napabuntong hininga ako. Bumitaw ang mga labi niya sa tuktok ko at lumipat pababa. Napabuntong hininga ako nang iwalay niya ang mga paa ko. Napaigtad ako nang maramdaman ang mainit na hininga sa bungad ng aking pagkababae. Wild need pulsating in my veins. Natigilan ako nang maramdaman ko ang malambot niyang labi. Dumampi sa malambot na talulot ng aking pagkababae. Kinilig ako at halos matunaw ang buto ko. Isang malakas na halingking ang pinakawalan ko nang sa palagay ko ay umabot na ako sa rurok ng ligaya. In a swift movement, he slid his tongue inside my secret center. I literally stopped my breathing for seconds before releasing it harshly. Akala ko ay labis-labis na ang ligaya na hatid ng pagtampi ng kanyang mga labis sa bungad ng aking paraiso. Pero may makahihigit pa pala roon. The exquisite pleasure was crawling in my whole body, making me mourn want only. Oh, more! Marahan niya akong dinilaan doon. Naiiyak ako sa pangdidila niya.
Nagmamakaawa ako. Nag-init ang dugo ko at pumutok sa mga ugat ko. Namilipit ako. Inihagis ang ulo ko pabalik-balik. Binatawan ako ni Daniel, pero ilang segundo lang, naramdaman ko ang pagpasok ng daliri niya ng mabangis. Umiyak ako. Pagkatapos ay tinulak niya ito ng malakas. Binitawan ito at itinulak papasok paulit-ulit. Daniel, walang tigil ang pag-ungol ko na sinasabayan ng paghiyaw. Mahihiya ang mga lobo sa bawat pag-ungol na inilalabas ng bibig ko. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pakaulan mo na yung hot na babae sa'yo. Sige na, sumigaw ka na ng malakas. Pagbigyan mo na, baby. Namamaos at napaka-sexy ng boses ni Daniel. At lalo lang niyong sinindihan ang apoy na naglalagablab na sa buo kong katawan. Oh Daniel, please, I want to. Nagmamakaawang ungol ko na halos mamilipit na sa matinding pangangailangan. Daniel positioned himself on top of me. His knees pinned my legs habang tumitigil ang mga daliri niya sa pagpapaligaya sa akin. He looked devilishly handsome habang namumuo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Lalong lumakas ang aking pagnanasa nang maramdaman kong dumampi sa aking hita ang nagngangalit niya nga pagkalalaki. Kusang umangat ang katawan ko para salubungin siya. Inilabas niya ang daliri niya sa talulot ko. Inangkin ng kanyang mga labi ang akin sa isang basa, mabangis na halik. Daniel! Huminga ako ng marahas sa pagitan ng mga halik. I shouted in pain and pleasure. It was indeed a pleasure-pain experience. Hindi man iyon ang unang beses na naging isa ang mga katawan namin. His eyes still hurt me big time. And just like the first time, the pain almost consumed me. Biglang huminto si Daniel. You okay? Tanong niya sa pinaka-sweet na boses na narinig ko na. At kahit nanlalambot pa rin ako, hinimok ko pa rin siya na lumipat. I'll be fine. Just go on. Medyo namumula ang mukha ko. Sigurado ka ba? He's being so considerate and gentle, and it just touched my heart. Palagay ko ay nagmultiply ng maraming beses ang damdamin ko para sa kanya. Pinilit kong ngumiti just to assure him. Siya ay gumagalaw sa loob at labas, kaya malumanay na ako ang isa na naiinip. Lumipat ako ng posisyon. Nakapatong na ako sa kanya at nagmamaniobra sa layag. Pataas, pababa, nagsimula akong gumalaw. He was lifting his buttocks to meet me as he groaned like a wounded animal. At palagay ko ay hindi siya magkasya sa paghiga lamang, kaya kumilos siya para magpalit kaming muli ng pwesto. Thrusting and withdrawing forcefully. An intense need was coming our way. At hindi ko na kaya pang pigilan ang pagragasa ng matinding damdamin. I was about to grab his arm, but he captivated mine and shoved it down the bed on top of my head as he wildly plunged inside. I burst in so much pleasure nang maabot ko ang climax ko. Siya ay sumunod at natanggal sa loob ko before falling right beside me. Hinila niya ako at isiniksik ang mukha sa leeg ko. Pareho kaming naghahabol ng paghinga habang sinisinghot niya ang leeg ko. That was amazing. Bulong niya habang marahang kinakagat-kagat ang puno ng aking tainga.
Diyos ko, ginising niya na naman ang inner goddess ko. Hindi man lang ako nakapagpapahinga. Kahanga-hanga ka, my goddamn wife. Anong nakakagulat dyan? Wala naman akong ginawa para sa'yo. You did all the work. Sabi ko naman. That was true. Siya lang naman itong buong alab na nagpapaligaya sa akin. Hearing you pure and mourn in pleasure makes me feel so amazing, wifey. At kumindat pa ang loko. Isang pilyong ngiting nabuo sa kanyang sensual na labi. I got thirsty just by looking at him. Gosh, you're flattering me. Sabi ko na lang para pagtakpan ang muli na namang nabubuhay na pagnanasa. Hindi po. Oo, ikaw nga. Hindi nga sabi. Then show me how to pleasure you. I want to pleasure you. Hamon ko sa kanya. Napabuntong hininga si Daniel. Ikaw, I want to pleasure you. Gusto kong matutunan kung paano ka paligayahin. You sure about that? A glint of mischief sparkled in his eyes when I nodded. Prepare yourself then. Ang buong gabing ito ay magiging learning session para sa'yo, my lovely wife. At kaya ang mga aralin ay hindi huminto hanggang sa pagsikat ng madaling araw. Umaga na nang makatanggap ako ng tawag mula kay mama. Nangungumusta lang naman siya. Marami siyang paalala tungkol sa buhay mag-asawa. At bigla ay bumundol ang kapa ko nang banggitin ni mama ang tungkol sa honesty. Be honest always. Be honest to your husband. Ang tiwala ay hindi basta-bastang nakukuha o naibabalik sa dati kapag nasira na. Napaluha ako ng bigla sa narinig. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa guilt o sa takot. Gustong-gusto kong ipagtapat kay mama ang totoong sitwasyon. Ang totoong dahilan ng pagpapakasal namin ni Daniel. Hindi man sila magtanong. Alam kong nagtataka sila na bigla ay nagpakasal kami. Gusto kong sabihin kay mama ang lahat. Kaya lang ay ayokong mamroblema siya sa akin. Ginawa ko ito at ako ang dapat na umayos. Hindi pa nga lang ngayon, hindi ko pa kayang magtapat at hindi ko alam kung kailan ko kakayanin. Diana, napalingon ako bigla. Nakasilip si Daniel sa sliding door na naghahati sa veranda at master's bedroom. Agad akong nagpaalam kay mama habang pinapaalis ang mga luha ko. Naramdaman ko naman na ang paglapit ni Daniel sa akin. Tumalikod ako dahil namumula pa ang mga mata ko, pero hindi ako makapagtago kay Daniel. Gising ka na pala? Sambit ko na lang. Kausap ko si mama. Kinukumusta niya lang tayo. What happened? Bakit ka umiiyak? Baka sa boses niya ang pag-aalala. The worry in his voice made me want to cry even more. Hindi ko na mapigilan ang muling pagluha. Mas lalo akong nagigilty kapag ganitong napakabuti ng pakikitungo ni Daniel sa akin. Maski hindi niya ako mahal at napilitan lang siyang pakasalan ako, ay mas minamahal ko pa siya ngayon. Hindi lang dahil sa magagandang katangian niya, kundi dahil siya talaga ang lalaking pinapangarap ko. Hey, stop crying. Magaan niyang pinahid ang mga luha ko. He was about to hug me, pero nauna na akong gawin iyon. Natakot lang ako na baka panaginip lang ang lahat. Akala ko, pagising ko, balik na ulit ako sa dati. Pero totoo ang lahat. Daniel, masyado lang akong masaya kaya
Napaluha ako habang kausap ko si Mama. Another half lie. Totoong masaya ako na kasama ko si Daniel. Pero may kasama ring takot ang kasiyahang iyon. Takot sa anumang mangyayari kung sakaling malaman niya ang totoo. Naramdaman ko ang paghalik ni Daniel sa tuktok ko. Bakit? Akala mo ba tatakbuhan kita at tatalikuran ko na lang basta ang nangyari sa atin? God, Diana, ang tagal na nating magkaibigan. You don't know me enough kung gaano ang iniisip mo sa akin. Kumawala ako kay Daniel. Masakit mang marinig na iyon nga ang totoong dahilan ng kasalang naganap, ay buong puso ko pa rin tatanggapin. I know he could not love me just yet, but maybe in the future. Somehow, matutuhan din niya akong mahalin. Sana. Kaso, ang possibility na mangyari iyon ay mas malaki kung hindi niya na malalaman ang totoo. But still, hanggang kailan naman ako babagabagin ng konsensya ko? Hindi naman sa ganun. I know you are such an honorable man, Daniel. But still, hindi ako makapaniwalang iiwan mo ang babaheng mahal mo para lang panagutan ang nangyari sa atin. Daniel smiled bitterly. Hindi man niya sabihin, alam kong ang bitterness na iyon ay dahil sa sinira kong relasyon. Nagtataka lang ako kung bakit hindi niya magawang magalit sa akin katulad ng umagang iyon. Ang bilis naman niyang natanggap ang lahat. O baka itinatago niya lang ang lahat para hindi ako mag-guilty, knowing na iniisip niyang biktima rin ako ng pangyayari. And it made me feel a lot worse playing victim here. I'm sorry. Hindi ko na malayang nailabas ng bibig ko ang mga salitang iyon. Muli akong kinabig ni Daniel at niyakap. Magaan niyang hinaplos ang buhok ko. Let's stop talking about the past. Nandito na tayo. Let's face our new life together. Magaan niyang tinapik ang balikat ko at saka ako pinakawalan. Pack your things. We'll go on a vacation. Bakasyon? Honeymoon pa tayo, remember? Ngiti ang isinagot ko kay Daniel. Siguro nga mas mabuting hindi ko muna isipin ang mga bagay-bagay at i-enjoy muna ang honeymoon stage namin. Sa ngayon, i-enjoy ko na lang muna ang aming bakasyon.